Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Salpukan ng dalawang kotse sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. 50 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City posibleng maranasan sa mga susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Ilang nakakabit na early warning device at signage ng DPWH sa mga kalsada sa Nueva Ecija, ninakaw. At vintage bar na tampok ang mga music legend, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Bantay sarado ng mga pulis at kawani ng DILG ang luma at bagong City Hall ng Urdaneta sa Pangasinan upang tiyakin na hindi makakapasok ang alkalde at vice-alkalde na sina Julio Paraino III at Jimmy Paraino. Sa ibinabang memorandum ng DILG Secretary John Vic Remulla kahapon, March 13, inutusan niya si DILG Region 1 Director Jonathan Lucen na ipatupad ang utos ng Malacanang na 1-year suspension laban sa dalawang opisyal. Sa inilabas na advisory ng DILG noong January 31, 2025, January 7 pa nagsimula ang 12-month suspension ng dalawang opisyal na nagugat sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority na isinampa ng dating Liga ng mga Barangay President ng lungsod. Mismong ang Malacanang ang naglabas ng desisyon noong January 3. Nakasaad sa kautusan ni Secretary Remulla na huwag papasukin sa City Hall at extension office nito ang mga opisyal. Nag-ugat ang kautusan dahil sa nakarating na report kay Remulla na tuloy-tuloy pa rin umano ang kanilang panunungkulan. Nauna nang inihayag ng Legal Affairs ng DILG na wala ng kapangyarihan ang alkalde at vice-alkalde na gampanan ang kanilang tungkulin mula January 7 nang igawad ng DILG ang suspension order laban sa kanila. Itinalaga ng DILG na acting mayor at acting vice mayor sina First Councilor Franco Del Prado at Second Councilor Warren Andrada. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ng pahayag si Mayor at Vice Mayor Paraino. Sa pool sa CCTV camera ang salpukan ng dalawang kotse sa kahabaan ng National Highway sa bahagi ng Barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon, sinakop ng gray na kotse ang linya ng pulang kotse na nagresulta para magsalpukan ang dalawang sasakyan. Wala namang malubang nasaktan sa mga sakay ng kotse. Nagkaareglo na ang dalawang panig. Wag po siya, sana tayong masyadong mabilis. So, kumbaga, practice po natin yung defensive driving po. 50 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City posibleng maranasan sa mga susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Makibalita tayo live mula kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ipinaliwanag ng Pag-asa ang dahilan kung bakit karaniwang Dagupan City ang nangunguna sa may mataas na heat index sa buong bansa. Halos isang buwan nang nagtatrabaho bilang supervisor sa isang ice cream company sa Pangasinan si Ronel mula sa Tarlac City. Kumpara sa kanilang lugar, kakaiba raw ang damang init dito sa Pangasinan. At dahil araw-araw niyang kailangan bumiyahe para sa kanyang trabaho, hindi niya kinakalimutang magbaon ng tubig na pamatid-uhaw dulot ng mainit na panahon. Ako dahil biyahero ko, ang ginagawa ko, more on tubig talaga. Tubig talaga. Mahalaga yun kasi syempre babad ka sa araw, babad ka sa init. Talagang mararamdaman mo yung papalapit na summer. Sa monitoring ng Pag-asa, 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Dagupan City ngayong buwan ng Marso. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo pa sa 50 degrees Celsius o higit pa ang init factor sa mga susunod na araw, lalo na kapag opisyal nang idiniklara ang panahon ng tag-init o dry season. Kasi ang pan natin ngayon, pumapalo na sa positive. Nagbabari na siya sa 4 to 3 degrees Celsius centigrade yung naidadagdag doon sa surface sa anomalies natin. Okay, kaya ganun sir, no?
And halos wala na rin puno, sir, sa Oo. panisimentado ng daan, sir, no? O, yun ang isang epekto. Oo. Sir, kumusta? Ano posible maging epekto nila, sir, sa taniman, halimbawa, sir, sa Pangasinan? So, normally, magkakaroon tayo ng drought. Kung bakit daw madalas may tala ang mataas na heat index sa Dagupan City at karaniwang pinakamataas sa buong bansa, ito ay dahil sa pagiging coastal area ng syudad. Wala na rin daw masyadong mga puno sa lungsod. Idagdag pa na halos konkreto ng lahat ng kalsada sa syudad kung saan sumisingaw ang init kapag tinamaan ng araw. Ang una po nating rekomendasyon ay magdala po ng enough na supply ng clean drinking water. So kailangan po lagi tayong merong access sa inuming tubig. Magsuot din po tayo ng magaan na damit, yung lightly colored po na damit. Chris, sa monitoring ng Center for Health Development o CHD sa ngayon ay walang recorded o reported na biktima o tinamaan ng heat stroke o heat exhaustion sa Region 1. Pero sa kabila niyan, patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na mag-ingat sa banta ng anumang sakit ngayong mainit ang panahon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon na namamataan sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies pa rin ang dominanteng weather system na iiral at makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy ang maalinsangang panahon. Posible rin itong magdulot ng mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Pero maging handa pa rin sakaling magkaroon ng thunderstorms. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. FPRRD sumulat sa ICC para payagan si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na tumayo bilang kanyang abogado. Sudan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Ngayong araw na ang nakatakdang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hukom ng International Criminal Court. Pinili ni Duterte si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na nasa dahig din ngayon para tumayong abogado niya. Sa isang sulat na nagsisilbing power of attorney, itinakda ni Duterte si Mijaldea bilang kanyang magiging abogado sa buong paglilitis. Sa isa pang dokumento, hiniling din ni Duterte na si Mijaldea ang maging counsel sa initial appearance hearing ngayong Biyernes. Batay naman sa iba pang dokumento na inilabas ng ICC, hiningi rin ni Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense nang bisitahin siya ng mga kinatawan ng registry ng ICC. May mga hakbang ng ginagawa ang ICC para makadalo ngayong araw si Mijaldea. Ayon sa ICC, isasagawa ang pagdinig alas 2 ng hapon oras sa The Hague. Mamayang alas 9 yan ng gabi oras dito sa Pilipinas. Doon i-verify ng pre-trial judges ang pagkakakilanlan ni Duterte bilang akusado. Tutukuyin din ang lingwaheng gagamitin sa paglilitis. Ipapaalam kay Duterte ang kaso na kanyang kinakaharap, pati ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Kagabi, tiniyak ng ICC na nasa kustodiya nila ang dating Pangulo at isa sa ilalim sa medical check-up. Standard practice nila ang pag-aalaga sa kalusugan at kalagayan ng mga akusado. Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Mga kapuso, matutunghayan na sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta ang ilan sa mga hinahangaang Kapuso stars na sina Carla Abellana, E.A. Guzman, Larkin Castor at Tala Gatchalian. Makikipiesta rin ang cast ng Mommy Dearest na sina Shane Saba at Riel Lomadilla. Nariyan din ang cast ng mga batang riles na sina Rahil Birya at Jay Arcilia, hosted by Kaloy Tingkungko. Bukas na yan, March 15, Sabado, 7 p.m. sa New Paniki Public Auditorium, Paniki, Tarlac. Kaya see you there, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa isang damuhan sa Barangay Nalsan, Calasiao, Pangasinan, alas 10 ng umaga kanina. Inabot ang halos 2 oras ang sunog bago naapula. Wala namang nadamay na kabahayan ayon sa BFP. Tinatayang nasa 500 square meters na lawak ng damuhan ang natupok.
Inimbestigahan pang sanhi ng sunog. Ito na ang pang-apat na grass fire na naitala sa bayan ngayong taon. 2 katao na italang namatay sa Region 1 matapos tamaan ng acute watery diarrhea ngayong taon ayon sa CHD1. Sundan sa report. Kasabay ng naranasang mainit na panahon ang panawagan ng Center for Health Development o CHD1 sa publiko na maging maingat sa banta ng acute watery diarrhea. 2 na kasi ang namatay matapos tamaan ng acute watery diarrhea sa rehiyon ngayong taon. Kabilang sa mga naitala ay mula sa La Union at Dagupan City. Ngayon kasing medyo mainit ang panahon, ma'am, talagang inaasahan natin, no, natataas po yung cases ng diarrhea. Unang-una kasi po kapag mainit ang panahon, mas madaling masira yung mga pagkain, at kapag mas mainit po yung panahon, nagkakaroon po tayo ng kakulangan doon sa mga safe po, no, na drinking water sources. Kapansin-pansin na raw ang pagtaas sa natatalang kaso ng acute watery diarrhea. As of February 28, 2025, kabuuang 3,128 cases lang naitala sa Region 1, pinakamataas sa probinsya ng Pangasinan na may 1,269 cases, sinundan ng La Union na may 910 cases. Kailangan yung tubig malinis, tapos yung kapaligiran malinis. Tapos yung mga pagkain kailangan malinis. Payo ng Health Authority sa publiko na panatilihin ng kalinisan sa loob at labas ng bahay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sumabak sa pagsasanay ang ilang chikiting sa Lawag City kung paano mailigtas ang sarili sa sunog. Buong tapang silang sumabak sa rappelling gamit ang lubid. Itinuro sa kanila ang tamang paglalagay ng lubid sa sarili kasama ang mga nanay. Tuwang-tuwa ang mga bata sa kanilang karanasan. Game rin na nakisayaw ang mga chikiting kasama ang mascot ng BFP na si Berong. Isinagawa ng BFP ang open house sa mga learner ng Child Development Centers bilang bahagi ng Fire Prevention Month. Nagsagawa ng Peace Covenant Rally ang mga aspirant para sa 2025 midterm elections sa Kasiguran, Aurora. Bahagi ito ng nalalapit na pagsisimula ng kampanya ng mga local aspirants sa March 28. Kaisa sa aktibidad ang iba't ibang religious groups, mga pulis at sundalo at mga kawani ng COMELEC. Ipinaalala ng COMELEC ang mga dapat at di dapat gawin sa panahon ng kampanya. Nagtapos ang aktibidad sa panunumpa, signing of manifesto at shake hands ng mga magkakatunggali bilang suporta sa malinis, mapayapa at tahimik na eleksyon 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang nakakabit na early warning device at signage ng DPWH sa mga kalsada sa Nueva Ecija, ninakaw. Tutukan sa report. Mga poste at ilang tornilyo na lamang ang makikita sa mga early warning device at signages ng DPWH sa mga bayan ng Rizal, Karanglan at Pantabangan sa Nueva Ecija. Ninanakaw raw ang mga signage. Apektado na raw ang mga motoristang bumabiyahe tuwing gabi lalo na't madilim sa lugar. Ayon sa DPWH, mula December 2024 hanggang February 16, 2025, nasa 171 na ang nawawalang signages sa kahabaan ng Pinagpanaan, Rizal Pantabangan Road, San Jose Rizal Road at Maharlika Highway sa Barangay Hoson, Karanglan, Nueva Ecija.
Basically kasi sir, yung ating mga signages is naka-not involved lang po yan. So, madali po talaga nilang matanggal. Karamihan sa mga nawala ay mga nasa liblib na lugar at malayo sa mga kabahayan. Nakipag-ugnayan na ang DPWH sa PNP upang matutukan ng insidente. May mga kopya na raw ng CCTV footage ang mga otoridad upang matukoy ang mga salarin. Sabi mo po yung COD. Ano yun, delikado yun. Pag wala yung signage na yan, lalo sa gabi, delikado sa motor. Barangay din, pero yan itap yung barangay niya. Naglagay muna ng reflectorized stickers ang DPWH upang maging guide ng mga motorista. Nanawagan ng DPWH sa publiko na ipagbigay alam sa otoridad ang mga maaaktuhang nagnanakaw ng signages. Binalaan din ng ahensya ang mga may-ari ng junk shop na huwag bibili ng mga nakaw na signages dahil may karampatang parusa ang mga gagawa nito. Yung mga bawal pong bilhin is huwag niyo pong bilhin para hindi po kayo magkaroon ng problema. Kayo na rin po sana mismo sir ang makatulong sa amin na report o magsumbong kung meron pong mga ganyang binibenta po sa inyo. Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. 2025 tax campaign kick-off ng BIR umarangkada na. Mga taxpayer, pinayuhan na magbayad ng buwis. Naritong report. Idinaan sa motorcade ang 2025 tax campaign kick-off ng BIR RDO4 sa Calasiao, Pangasinan. Ang kinakampanya namin ngayon yung filing and payment ng correct taxes sa 2024 annual income tax return. Tinatayang nasa 14 hanggang 15,000 na taxpayers ang tatalima sa tax campaign. Binubuo ito ng iba't ibang individual at korporasyon na nagbabayad ng buwis. Tulad ng Imelda San Jacinto Farmers Association Incorporated na nag-ayos na ng dokumento upang magbayad ng kanilang buwis bago pang itinakdang deadline. Magbabayad po kami ng annual income tax sa aming asosasyon para hindi kami mapinalty kasi mahirap yung mapipinalty at saka delinquent payer. Para sa mas mabilis na proseso, nakaantabay ang e-lounge ng BIR. Na-assess ko po sila sa pagpa-file po ng forms online para po sa makabayad po sila sa cashier po natin. Isa sa Ginoong Ragnar sa mga taxpayer na tinulungan sa e-lounge. Para makabayad ako sa state tax. Kano ba bayaran ninyo? 5,000. Magtatagal hanggang April 15, 2025 ang paghahain at pagbabayad ng annual income tax. Reminding all taxpayers of their obligation. Yung compliance nila na magbayad ng tama. Kasi kung nagbabayad tayo ng tama, iwas tayo sa aberya. Samantala, bahagi rin ng tax campaign kick-off ang pagkilala sa mga tax agent at practitioners, pati na rin ang mga top individual at non-individual taxpayers. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Panibagong single ni JC Regino entitled Baby Tawan. Available na sa lahat ng music streaming platforms worldwide. Naritong report. Muling nagbabalik sa music industry ang singer-songwriter na si JC Regino, anak ng OPM icon na si April Boy Regino, sa pamamagitan ng panibagong kanta entitled Baby Tawan. Isinulat mismo ni JC ang Baby Tawan noong 2024, inspirasyon mula sa sunod-sunod na balita ng paghihiwalay ng mga kilalang celebrity couples. Makarelate po sila sa awitin na yung mga hindi nila masabi, at least sa pamamagitan po ng awiting ito, nasasabi nila yung sakit. Kasi gusto ko rin malaman nila na talagang masakit talaga kapag binibitawan ka. Ayon kay JC, ang Baby Tawan ay tungkol sa isang taong bigla na lamang iniwan ng taong minamahal niya. Kahit na iniwan siya, hangad pa rin niyang magkaroon ng isang huling sandali na magkasama at nagpapasalamat siya dahil naging bahagi ng kanyang buhay ang taong iyon. Baby, bakit mo ako iniwang mag-isa? Nang hindi ko pa kaya, nung sinabi mo sa akin na ayaw mo na. Ito ang ika-4 na single ni JC sa ilalim ng GMA Music, kasunod ng kanyang kantang Wala Na noong April 2024. Ang Baby Tawan ay available na sa lahat ng music streaming platforms worldwide. Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon.
Kalusugan ng mga atleta sa 2025 R1AA Meet mahigpit na tinututukan ng otoridad dahil sa mainit na panahon. Sundan sa report. Sa huling 2 araw ng sagupaan ng mga atleta sa iba't ibang laro sa Region 1 Athletic Association Meet, makikita ang determinasyon ng bawat atleta na manalo sa kompetisyon. Nagtagisan ng diskarte sa pag-iisip ang mga chess player. Nagbakbakan sa boxing. At dahil sa nararanasan pa rin na mainit na panahon, nakaantabay ang mga otoridad sa kalusugan ng mga atleta, lalo na sa mga outdoor game. Ayon sa tagapagsalita ng R1AA Meet, wala pa naman daw silang naitatalang nahimatay na atleta dahil sa init ng panahon. Kung talagang kailangan naman po yung medical assistance, mayroon naman po yung mga naka-standby po doon na mga medical teams. Samantala, as of 4 p.m. ngayong araw, namamayagpag pa rin at hindi natitinag sa unang pwesto ang Lawag City. Nakabuntot naman ang Pangasinan 1, pumapangatlo ang Pangasinan 2, pang-apat ang Ilocos Sur at nasa ika-5 pwesto ang Urdaneta City. Una kasi yung commitment ng mga bata, no, at saka yung mga coaches. So right after nung local meet ng Lawag, ng Lawag City Athletic Association meet, and at saka yung inter-school, nag-start na rin kaming little by little nag-training. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga music legend tampok sa isang vintage bar sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Mula sa Betamax, lumang radyo, plaka at iba pang lumang gamit. Talaga namang mapapa-throwback ka sa vintage bar na ito na bahagi ng isang bahay sa Rivera Street, Barangay 4, Dagupan City. Sa dami ng mga plakang nakadisplay sa loob, alam mong pagmamahal sa musika ang tema nito. Pagmamayari ito ng 44 anyos na si Larry Velasco na isa ring music lover. Karamihan sa mga koleksyon, mga Elvis Presley item, the king of rock and roll. Dahil sa father ko. Dahil yung father ko kasi mahilig siya sa music. Music lover siya, mahilig siyang idol niya kasi Elvis Presley. Pumanaw na ang ama ni Larry at nabuo ang vintage bar bilang alaala sa namayapang mahal sa buhay. Talaga namang retro ang dating. May makinilya at meron pang lumang bisikleta, mga lumang CD, DVDs at cassette tapes at marami pang iba na pinaglumaan na ng panahon. Ultra Electromagnetic Pop. Ito yung kauna-unahang album ng Eraserheads. Classic, di ba? Dahil kung tamang chill ka lang at gusto mong maging masaya o maging senti, patugtog ka lang ng music at sasabayan ka ng sayaw ng makukulay na ilaw. Masaya. Masaya ako kasi pag andito ako, umiinom ako, parang naalaala ko ang tatay ko na parang banding namin dalawa. Wait, there's more. Hindi pa raw tapos ang proyekto ni Larry. Dahil sa itaas, unti-unti rin niyang pinupuno ng mga old-time item na magdadala sa iyo sa nakaraan. Masaya naman ako. Masaya ako sa ginagawa ko. At saka masaya ako dahil naalaala ko ang tatay ko. Kahit na ilang taon na namatay, 15 years na ata. Kaya ang tawag ko sa kanya, Legend Elvis Presley. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.